Good morning, church. So, as per Pastora's announcement, yung mga gustong, sabi nga, tumulong, makiisa sa gawain ng Panginoon, lalo na sa darating na anniversary, ay sabi nga, open po or welcome po lahat na makatulong. Are you excited ba? Sabi po natin nung Friday, ito yung sa mga, sa wala ng Friday, recap lang ho. Yung 13 years ho sa Bible, or ika-13 is napaka-significant po sa isang mananampalataya. So we're closing in sa 13th year natin, wherein the Bible is telling it's about spiritual maturity. Aralan namin yung nung Friday, na ituro ng Friday, na 13th, ika-13th na taon, ika-13th na araw, meron pong significance yan sa Diyos. Sa mga Hudyo po, ito po yung sabing bar mitzvah ng isang Jewish, doon sila binibinyagan. Dahil sabi sila'y magta-transfer na from being a child to adolescent. And sabi pwede na silang magamit sa kapurihan ng Diyos. So for a very long time, sabi matagal na tayong Kristiyano, but then sabi nga, mababasa natin sa Biblia, may mga senaryo na kinukumpara tayo bilang isang mga bata. Pero yung bata na yon, hindi naman sabi forever na bata. Sabi kailangan mong mag-mature. So yun din po ang ating goal this coming anniversary, the 13th year ng The Dwelling Place Christian Family Church. Kahit wala ho kayo sa lugar na ito, yung ating mga viewers online, you are also a part of this family. We invite you to be one, to be a part of this gathering. Matagal na ho itong simbahan, yung tayong mga attendee, matagal na ho. But then sabi ko nga ho nung Friday, ang galing ng Panginoon kasi ang Diyos ang nagdadala sa atin sa lugar na ito. Sabi ko nga sa kanila before, iba't ibang church yung pinanggalingan. May tiga CFC na talaga, may tiga ibang mga lugar, ibang churches. Sabi ko nga, pare-parehong Kristiyano pare-parehong born again. Pero before, pag nagkikita, nagkakasalubong, tango-tango lang. Di ba? Uy, parang yung kilay lang tumataas. Pag nagkasalubong Pero ngayon, magkakasama na ho tayo sa gawain ng Panginoon. Kahit saan man kayo churches, kung kayo kaisa kay Kristo Jesus, welcome na welcome ho kayo sa lugar na ito. Kaya sabi, ang Diyos ang nagdadala. Hindi ho namin kayo pinapirate. Yung iba sinasabi, hinuhugot, inaagaw. Hindi po. Pinamibingwit. Hindi po. Sabi nga, dinadala kayo ng Panginoon kung saan yung may totoo. Kasi pag may totoo, doon may kalayaan. So sabi nga, noon, magkakakilala naman, born again naman lahat, pero pag nagkasalubong, ganun lang, tingin lang, wala minsan kamay Ganun lang Okay na yon, di ba? Minsan, nag-iiwasan pa, si sister dadaan. Doon tayo sa kabila. Nagtatago pa Magkakilala pala. Pero ngayon, nag-house to house na, nagbabahay-bahay na, nangangalabit na, oy tara, sama ka, oy. Meron na pong transformation. Yung age nyo from 1 to 12, di ba? Or 1 to 10, immature pa, dinala kayo ng Panginoon dito, hindi po pwedeng immature pa din tayo. Magmamature tayo spiritually. Yung po ba yung maganda? Nakita niyo po ba yun in the past few years? Although sabi nga may alon, may pagsubok, may kaguluhan, may division, God will make it through. Kasi ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Sa Diyos tayo nakatingin. So kahit anong pagsubok yan sa pinagdadaanan natin bilang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mga anak na po ba tayo ng Diyos? Sabi niyo yan Walang bawian Walang susuko. Continue lang. Tuloy lang ang laban sa pananampalataya. Sasamahan tayo ng Panginoon. Last Sunday, may turo po si Pastora na pinamagatang. Bakit kailangan iligtas ang sinuman? Napanood niyo po ba yon? Nandito ba kayo last Sunday? Now, ang tanong, bakit daw po? Ito po yung topic namin ng Friday. Now, sabi ko nga, you are blessed kasi kahit wala kayo ng Friday, pwede nating i-recap today. Bakit daw kailangan iligtas ang isang tao o ang sinuman? Ano bang sabi ng Biblia? Sige, punta tayo sa Luke 15. Ito kasi gusto ko pong maintindihan nyo na pag kayo rin nangaral o tinanong ng mga hindi pa nakakilala sa Diyos o wala pang alam sa Diyos, bakit mo ba kami inaabot? Bakit mo ba kami tinuturuan ng Biblia? Bakit mo ba kami kinukulit? May mga ganyan Sabi, ba't ang kulit-kulit mo ba? Ba't mo ba ako sinusundan? Bakit mo ako laging sinesharan ng Bible? Kasi sabi ho ng Biblia, sa Luke 15, ito ituro ho ni Jesucristo mismo sa salita ng Diyos na si Jesucristo. Bigyan ko lang ko kayo ng konteksto. That time, si Jesus ay nakihalubilo sa mga tax collector, sa mga makasalanan sa paningin ng ibang tao. Ay mga tax collector, sabi ng ibang tao, mga salbahe yan kasi
pinipilit magbayad ng buwis. Pag walang nabayad, sabi nga tinatakot pa or sinasaktan. Ganun ho nung panahon. Meron pa ba ngayon ganun? Wala ka nang sasahurin, talagang yung tax mo talagang sobrang laki pa. Noon ho, ganun ho yung tingin nila sa tax collector. So, si Jesucristo, nakita pong kasama nung tax collector. So, yung mga nakakita, yung mga Pariseo, sabi bakit sumasama mga makasalanan yung mga yan? Doon po pumasok yung word of God. Alam niyo, Jesus, hindi yun chumechempo. Yung kada bibitawan ni Jesus, totoo po yun. So, alam na ni Jesus, natatanungin siya ng mga Pariseo na ganun ang paningin, ang kanilang pananaw, ang kanilang pag-iisip. Diba? Minsan dumaraan tayo sa ganyan na pag si sister, ba't kasama ni sister si ano? Mga ganun no? Diba? Ganun yung si sister na kasama niya. May mga ganun pag-iisip. Maling pag-iisip po yun. Pag may nakita tayong kasama ng sister na hindi ka kapatiran, huwag niyo husgahan. Ganun din po nangyari sa panahon ni Jesus, noong time na yon. Hinusgahan si Jesucristo kasi kasama niya makasalanan. So si Jesus nagkaroon ng opportunity to share the gospel. Nasabi niya, doon sa turo po sa Luke 15, isa-summarize ko na lang ho, na walang pinipili po ang Diyos. Makasalanan ka man o hindi, pantay-pantay yung paningin ng Diyos sa lahat. And then, binanggit niya ho yung parable. 3 parable po yon: the lost sheep, the lost coin, tsaka the lost son. Ngayon, pag nagbabasa ho tayo ng Bible, wag ho tayo magbasa ng patingi-tingi. Okay? Dapat buo. Buong konteksto, wag ho yung isang topic lang, isang verse lang. No. Kailangan basahin niyo ho ng may pagtitiis. Ang hirap ng pagtitiis agad, no? Nagbabasa na ng Bible, may pagtitiis agad. Kasi hindi mapigilan yung antok. Kasi kakapuyat sa cellphone. O kaya panonood ng movie or Netflix. Pero sa Word of God, nakahirapan eh. Kaya nagtitiis. Lord, paano ba to? So pag nagbabasa tayo, dapat buong-buo ang ating desire. Huwag pa unti-unti, patingi-tingi. Piliting basahin at unawain ang buo. Kasi doon yung malalaman yung sabi kalooban ng Diyos. Kumbaga sabi nga, nagbibigay ng instruction ng Diyos sa Biblia. Sinimula mo sa pinakababa, hindi mo narinig yung instruction sa taas. Kasi nag-shortcut ka kasi, hindi, narinig ko na to eh. Nabasa ko na to eh. Nire-recall ko na lang. Pero maganda word by word, pinagbubulayan po natin. Kasi sa salita ng Diyos ay Diyos. Para kang nakikipag-usap sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu ng Diyos. If you read the Bible as a whole. So, ang konteksto po noon, mayroong lost sheep, may lost coin, at may lost son. Sabi sa lost sheep, may 100 tupa, nawala yung isa. Ang dami, no? 100, nawala yung isa. Natira yung 99. Iniwan nung shepherd yung 99 para hanapin yung isa. So, it doesn't matter kung gaano karami yung maiiwan kasi yung nawala, kasing importante nung iniwan. Naintindihan niyo po? Pareho sila ng importansya sa Diyos. Kaya sabi, mahalaga na yung nawala, hanapin. So, Jesus o the shepherd, sabi, look for those who are lost. Now, yung isa naman yung 10 silver coin na pagmamayari ng isang babae. Nawala sa loob ng bahay. Yung isa nawala sa wilderness. Yung coin nawala sa loob ng bahay. Pero sabi, yung halaga ng isang silver coin na nawala, kapareho rin ng siyam na natira. So, pareho ng value. Hindi mas mahalaga yung natira, kundi pati yung nawala, mas mahalaga. So, ano yung ginawa? Hinanap pa rin hinalughog. Yung buong bahay, gamit yung ilaw at yung walis para hanapin yung nawawalang silver coin. At nung nahanap, sabi nga doon sa lost sheep, tsaka sa lost coin, nung nahanap, nag-rejoice yung may-ari. Sabi, nagtawag pa ng kaibigan tsaka ng kapitbahay para lang mag-celebrate. Ganun ka-importante yung nawawala. Ilan yun? 100, nawala isa, okay, hinanap. 10, nawala isa, 9 na lang, hinanap. Yung lost son, 2 lang. See, kahit marami, kahit kaunti, hahanapin pag nawala. Ito po yung makikita natin sa huli, ito yung pinakasikat na parable, the lost son, na nawala yung isang, actually, hindi nawala eh. Diba? Hindi nawala, umalis. Diba? Sabi ko nga sa inyo ng Friday, ito yung sabi nga, nag-react dito yung mga Pariseo. Kasi yung kwento daw ni Jesus, sabi nga, exaggerated naman yung kwento mo. Isipin mo, buhay pa yung tatay, hiningi na yung mana. Napakawalang respeto daw nung ganong pag-uugali. Wala naman sigurong ganyang pag-uugali, sabi ganun nung Pariseo. Kasi buhay pa daw yung tatay, hinihingi na yung mana. Sino ba dito yung mga may pamana sa mga anak? Kapag hiningi sa inyo yung mana, bigay mo na yung mana ko, aalis na ako. Buhay pa yun ha. Yun po yung senaryo noon. Kaya yung mga Pariseo nag-react ko. Sabi, grabe yung kwento nito. Parang exag siya. Pero ang gusto kong parating ni Jesucristo that time, na kahit i-disrespect mo yung tatay. Amen? Kahit kawalan ng pag-ibig, kawalan ng pagrespeto. Sabi, kahit may ginawa kang mali, pag ikaw nawala, umalis, anytime pwede ka bumalik. Ganun po yung pag-ibig ng Ama. Naintindihan niyo po? Umalis ka,
Di ba? Dinisrespect mo yung magulang mo, hindi mo sila mahal, iniwan mo sila. Pero sabi ng tatay, doon sa storya, kahit ano pa yung ginawa mo, anak pa din kita. So that time, nagdusa po yung anak. Ba't po nagdusa yung anak? Kasi hiwalay sa ama. Intindihan niyo po? Yun yung pinapahiwatig ng Biblia. Pag ikaw hiwalay sa ama, lahat ng kaguluhan, mga sa kadiliman, mararanasan mo. Kaya nga meron tayong mga parable or mga kwento about kailangan konektado ka sa ama. Amen? Kailangan kalaging kasama mo yung ama. Kasi pag ikaw hiwalay sa ama, which is ang Diyos, talagang yung buhay mo talagang walang pupuntahan. But then, ito po yung gustong sabihin ng parable of the lost son, na kahit ikaw nagkamali, di ba? Ikaw nagkarasala sa Panginoon, sa Diyos. Pag ikaw natutong magpakumbaba at ma-realize na ikaw ay nagkamali, na-realize na ikaw ay kulang, na-realize na ikaw ay wala sa ayos, sabi, tatanggapin ka, bukas ang kamay ng Ama at tatanggapin ka pabalik. As long as you know how to humble yourself, which is number 1 teaching din po ni Jesus, humbleness to God. Amen? If we know how to humble ourselves, accept na tayo nagkasala, accepted na tayo nagkamali, ang Diyos willing na willing tayong tanggapin muli. Ito po hindi usapan kung sino yung magaling at sino yung hindi. Ito po hindi usapan kung sino yung bida, sino yung kalaban. Pero sabi ng Bible, lahat nagkamali. Lahat nagkasala. Diba? Sabi, everyone, has fall short of the glory of God. But then sabi, the good news is, ano pa yung ating pinagdaanan, pinuntahan, as long you know how to come back and ask forgiveness, patatawarin tayo ng Diyos, i-welcome ka ng Diyos. That's Luke 15. Bakit kailangan iligtas ang lahat? Kasi lahat ay importante sa mata ng Diyos. So kayo, pag kayo merong mga kakilala, wala pa sa Panginoon, wag po tayong judgmental. Yung kasalanan niya, naging kasalanan mo din. Pero ikaw pinatawad, pwede rin siyang patawarin. Amen? Kaya sabi, lahat naman invited, lahat naman may pagkakataong mapatawad. Kaya pag tayo humahayo, tayo po yung nangangaral ng salita ng Diyos, sabi nga, natutuwa ang langit. Kasi isang kaluluwa ang makapanumbalik sa Diyos, tuwan-tuwa ho ang Diyos. Kasi yun po ang kanyang kalooban. Lahat manumbalik sa Kanya. Huwag po tayong magmamalakit, magmamarunong na, hindi, mas okay yung church namin, hindi, mas magaling ako sa Bible na, hindi, umatin ako every Sunday, sila, hindi. Kaya nga, ikaw, yung nakakahigit, di po ba? At sila hindi. Ikaw yung gumawa ng paraan. Sila madala mo rin sa Panginoon. Hindi yung tingin natin sa iba-iba din. Ang tingin sa atin ng Diyos, pantay, pantay. Pareho. Yung nawala ho bang isa dun sa 100? Kambing? Tupa din po. Okay? Tupa din. Kuya Lord, may kambing tsaka may tupa. Pag yung tupa po, sabi nga ngayon, ayaw bumalik. Pasaway talaga at lumayo. Di po ba? Eventually, magiging kambing siya. Yung anak na hindi nagbumalik. Kunyari, alam niya na kailangan niya bumalik sa tatay niya, pero hindi siya nagpakumbaba. Ginawa niya pa rin yung gusto niya. Hindi rin po siya pwede sawaging anak. Kasi hindi siya bumalik. Intindihan niya po? Parang that time nung sinabing, ayoko na sa'yo, ama, hindi na siya anak that time. Pero pag bumalik ka, pwede ka pa rin tawaging anak. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. If we only knew how God, plan yung redemption ng sangkatauhan. If you read the Bible, napakaganda po ng redemption ng sangkatauhan. Lahat nagkasala, lahat nagkamali. Kaya sabi, inalay yung kaisa-isang anak na si Yesu Kristo sa krus, lahat ng pasakit na ramdaman niya, naranasan niya, para lahat po tayo maligtas. This is the good news of the gospel of Jesus Christ. Amen? So tingin niyo po ba, kayo po ba ay mahal ng Diyos? Tingnan kung mahal kayo ng Diyos, pakikalabit yung katabi niyo, makinig ka, sabihin mo, makinig ka, huwag ka matulog, mahal ka ng Diyos. Okay? Gising kayo ha? Gising. Amen? Masasabi po ba natin tayo pa naliligaw o nawawalaan pa? Until now, sa stage ng buhay nyo, are you still lost? Sino ba mga lost dyan? Papakuha ko kay Kuya Jimmy. May nagdo-dog pound dyan di ba? Wala na ho ditong ligaw. Sinasabi na ho sa inyo diretso yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Minsan nga, kayo na, sabi ni Pastor, ulitin ko lang nire-remind lagi yung banga. Sabi ko, ba't kailangan i-remind lagi yung banga? Alam nyo ba, kailangan ng isang mananampalataya ang banal na Espiritu Santo. Kasi yung fruit of the Holy Spirit, lahat ng kabutihan ng Diyos, nandyan na. Pag yan nasa sa inyo, kasama din po dyan yung mga gift of the Holy Spirit. Di ba? Hindi na kayo kailangan turuan if you have the Holy Spirit in you. Pag nahihirapan pa rin kayong maglabas, ibig sabihin, walang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yun? Kasi part po, yung pagbibigay, pagtulong, discernment of the Spirit po yan, gift po yan Ay kailangan ng simbahan ng tulong. Kailangan ng mga
mananampalataya ng tulong. Hindi mo na kailangan mag-isip, diretso na yan. If you are filled by the Holy Spirit. Kaya pag nagtatanong lagi, nagre-remind. Parang alam niyo yun, nalulungkot po yung aking katauhan. Kasi hindi naman kailangan yan kulitin every Sunday. Ilang taon na ho natin itong pinagdidiskusyonan. Kailangan ba magbigay? Yes. Tumulong? Yes. Amen? Pero hindi po ito about sa turong yun. Kaya nga sabi, nakakarindi na. Kasi yun ang tinuturo. Which is hindi naman dapat, di po ba? Kung nasa sayo na ang banal na Espiritu ng Diyos, alam mo kung paano tumulong. Alam mo kung paano magbigay. Ang problema, paulit-ulit nire-remind, baka kulang ho tayo ng Espiritu ng Diyos. Sabi, may narinig ako mga sabi, onti po yung kaloob ngayon. Kasi hindi ho in-announce. Actually, sabi ko nga kay Pastora, hindi naman every Sunday kailangan magbigay. Every week, kailangan mo magbigay. Yung ba yung sinabi ng Bible, wala ko tayong mababasang ganun. Every week ha? Hindi. Pero sabi, yung unang linggo ng buwan, isang beses nga lang eh. O di bigay mo na lahat. O kung nakalimutan mo, i-remind mo yung sarili mo. Mag-alarm ka sa cellphone. Kung gusto mo talaga. Di ba ba? May mga bago tayo itong graduates. Di ba? May mga bagong workers. May luma na. May bago. Wala ko kayong pinag-iba. Kailangan yung, sabi, tumulong sa gawain ng Panginoon. Hindi kayo inuobliga, pero tinuruan na kayo. Pero hindi po yun ang topic natin ngayon. Naalala ko lang. Kasi kailangan yun ng Espiritu ng Diyos. Be filled by the Spirit of God para magawa niyo yung mga bagay na pang-spiritual. Sabi, pagbibigay po ba material? Hindi spiritual po yan. Ang pagbibigay hindi material. Spiritual po yan. Anong binigay ni God sa atin? Buhay ng kanyang anak. Di ba? Binigay? For God so loved the world that He gave. Nagbigay ba yung Diyos? Spiritual ba yung material? Spiritual po yun. Ang pagbibigay ay spiritual. Magiging material lang yan kung hindi mo naintindihan yung pagbibigay. Amen? Yung pagtulong mo sa mga kapitbahay, sa mga kapatiran na nangangailangan. Spiritual po yan. Meron po tayong kapatiran na nagsasuffer sa sakit. If you give time to pray for them, giving po ba yun? Yes! So kahit hindi po material, if you know how to give, spiritual po yun. When we gather and you give time, spiritual po ba yun? Yes! Yung time po ba nabibili? Binebenta? Hindi ho. You give it freely. Spiritual po yun. So part po yun ng Espiritu ng Diyos. If you are filled by the Spirit of God, yung pagbibigay, wala na akong yan. Diba? Wala na akong kahirap-hirap. Ano yung pinakamadaling ibigay? Sabi ng Bible, encouragement. Libre po ba? Magsasalita ka lang ng maganda. Diba? Huwag po peke Kailangan sincere. Ang pag-i-encourage po, hindi po yung nag-encourage ka lang kasi sinabi ni Kuya Lori. Hindi po, kailangan sincere. Gusto mo siyang makasama sa gawain ng Diyos. Gusto mo siyang maligtas. So lahat ng sasabihin mo maganda, katotohanan. At yun ang magpapalaya sa Kanya. Bakit? Kasi dadadala mo yung Espiritu ng Diyos. Katotohanan ng salita ng Diyos. Are we doing it now, church? Again, hindi namin kayo inobliga to give, but if you know the Holy Spirit na nasa inyo na, you should give it freely. Sabi nga, cheerfully. Amen? I'm not just talking about sabi nga yung kaloob na pinansyal. Yung kaloob na pagbibigay sa lahat ng bagay. Sabi nga, pinobrid na sa atin ni God yung lahat ng bagay na kailangan natin. Totoo po ba? God has given us all we need in life. Andyan lang yan sa tabi-tabi. If you figure out mo na lang paano mo makukuha ng tama, ng may tulong na galing sa Diyos. Kasi binigay niya yan freely. Kaya minsan, pag yung tubig, binebenta, nalulungkot ako eh. Sipin mo, wow na uho ka. Kailangan pong bilhin yung tubig. Libre naman dapat yung para sa lahat. But because yun po yung mundong ginagalawa natin. Kinorap na ho ng kaaway. So, nangyayari, yung binigay ng Diyos na dapat para sa atin, nawawalan tayo ng access. Di po ba? Pero pag ikaw nasa Diyos at alam mo yung salita ng Diyos, may access ka sa lahat ng bagay. Pati ang hangin doon, may bayad. Di ba? Ganun po eh. That's the world we live in. Wala ako sa Diyos. That's why we need one another. God needs people, di ba, who will, sabi nga, advance His kingdom here on earth. And tayo po yun. Pero paano mo natin magagawa yan kung hindi tayo handa? Hindi tayo ready, hindi tayo capable, hindi natin alam gamitin yung ating mga talento, hindi natin kaya magmahal sa ating kapwa. So sabi nga kahit alam mo na yung totoo, pero hindi mo alam yung dapat mong gawin, wala pa rin kwenta. Naniniwala po ba kayo yung sinasabi ni Jesus sa Luke 15? Mga hindi mananampalataya. Sabi, mga sinners. Totoo po ba? Yung kausap ni Jesucristo, na example niya sa kwento about the lost people, hindi mga mananampalataya, kundi mga makasalanan. Pero
sabi ng Bible, kailangang agawin sila from darkness into light. Abutin sila sa abot ng ating makakaya. Now, ang topic po natin ngayon is Matthew 25. Okay? Matthew 25. Punta tayo sa Matthew 25. Sipin nyo, nung Friday, 1 hour lang, tinakel namin yung tatlong parable. The lost sheep, coin, tsaka sun. 1 hour po, from 8 to 9. Ngayon, anong oras na? 10:30. Ang topic po natin, tatlo rin. Uy, saan nagrereklamo na iba dyan? Ang tagal nito. Matthew 25. Meron tayong tatakil tatlong parable din. Ito yung pinaka-favorite nung ituro dito. The 10 Virgins. Favorite po yan dito. Sino yung mga taga dito talaga na original? Simulat sa pool, yan talaga turo dito. The 10 Virgins. Ngayon, bakit kailangan natin pakinggan itong turo ito? Ito po, parable po ito ha. Sabi nga, pag binasa natin yung unang parable, si Jesus hindi yung the next day na lang yung isang parable. Pag nagkwento siya, diretso po buo. Hindi yung binibitin, may walang part 1 tsaka part 2. Okay? Diretso po yan pag nagsalita ang Diyos. So sabi sa 10 Virgins, nabasa niyo naman to, di ba? Ano sabi? Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay maitutulad sa kwento na ito. Ayan. Diba? Maitutulad sa kwentong ito. May 10 dalaga lumabas na may hadalang ilawan upang salubungin ng lalaking ikakasal. So this is the scenario. 10 dalaga. Merong ikakasal. Sino daw ikakasal? Sabi sa Bible. Alam niyo na to, narinig niyo na to eh. Hindi ko na kailangan itong basahin pa sa inyo ng paulit-ulit. Sino daw yung ikakasal? Yung bridegroom. Sino daw yung bridegroom sa Bible na yon? Si Jesus. Meron daw 10 dalaga. Anong gagawin nila? Lubong. So itong 10 dalaga, masasabi po ba natin itong makasalanan o manggagawa na ng Diyos? Hello? So umpisa pa lang, alam na natin na yung turo hindi para sa makasalanan. Okay? Yung turo para sa mga manggagawa na ng Diyos. So yung 10 manggagawa ng Diyos, yung 10 birhen, ay nag-aabang sa pagbabalik ni Jesucristo. Okay? Pero, may pero. Pero, yung 10 naging 5. So yung 10 mananampalataya, sabi nga ng Bible, hindi lahat papasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Akala yung 10 nakapasok, hindi. Yung 5 lang. Pero parehong manggagawa na ng Diyos. Parehong nag-aabang. Nag-aantay sa pagbabalik ng Diyos. So just imagine, uy, naku, tayo pala yon, yung mga nakaupo ngayon, yung mga manggagawa ng ubasan, yung mga followers and disciples of Jesus, yung 10 magiging 5. Ay, ayaw ho natin yun, di po ba? Yung nag-aantay ngayon, kung sino yung mga nakaupo dyan, gusto namin kayo lahat kasama. Sa pagbabalik ng Diyos, gusto namin lahat kayo. Sabi nga, kayo pa din. Hindi lang, madadagdagan pa. Amen? Ayaw natin nung 10, nakulangan pa ng 5. Yung 10, dagdagan pa natin. Amen? Pero ang sinasabi dito, so yung 10 birhen, yung nakatulog sa tagal ng pag-aantay, nakatulog. Intindihan niyo po yung word? Nakatulog. Hindi po sinabi yung 5 lang ang nakatulog. Yung 10 nakatulog. Sa sobrang tagal ng panahon. So, we may say na itong pagtulog nila is yung intindihan niyo po? Sa tagal ng pagbabalik ng Diyos, kinuha na sila, pinatulog na sila sa tandaan. Pero dapat yung 5 lang nang nakapasok, yung 5, hindi. Kasi sa tagal ng panahon, ang isang mananampalataya, pwede pa ring maagaw ng kaaway. Totoo po ba? Ang isang mananampalataya na hindi nagpatuloy sa paggawa ng tama, hindi nagpatuloy sa pananampalataya sa pagtitiwala sa Diyos, di ba? Sa pagsunod, pwede siyang hindi pa rin makapasok. Kasi sabi nga ng Biblia, yung mga patibong ng kaaway, nandyan yan sa paligid. Sabi, ano yung kailangan nilang sindihan? Lampara, ilawan. Pag nasa iyo ang ilaw ng Diyos, sabi ko, makita mo ba lahat? Yes. Yung 5, paandap-andap na ilaw hanggang sa nawala na. So they walk in darkness. Bumalik sa kadiliman. Naintindihan niyo po? Bumalik sila sa kadiliman kasi yung ilaw nila, paandap-andap. Hindi sila nagpursige na yung ilaw nila, bantayan nila na patuloy na magningning. So ibig sabihin po yung 10 mananampalataya, yung 5 nagpatuloy sa paggawa ng mabuti, palaging nilalagyan ng ilaw, ng gaas o ng oil yung kanyang lampara. At yung 5, nagsawalang bahala. Naging kampante. Ay, anak naman na kami ng Diyos. Manggagawa naman kami ng ubasan. Pero little do they know, English yun, hindi nila alam na paunti-unti na sila bumabalik sa kadiliman. Now, pag ikaw nasa kadiliman, may access sa iyo ang kaaway. That's why we are always telling you na lagi kayong sumama sa gawain ng Panginoon
Panginoon. Diba? Kasi ang Diyos, gumagalaw yan, di yan nakasteady lang. Sunod lang kayo ng sunod. Kung saan yung liwanag, doon kayo. Amen? Huwag kayong hihinto kasi pag huminto kayo, umaandar yung liwanag, naiiwan ka, nauupos yung liwanag mo. Kakainin ka ng kadiliman. Naintindihan niyo po? So that's the story of the 10 virgins. Parehong mananampalataya, pero yung 5 lang ang nagpatuloy. Hanggang sa sabi nga, kinuha na sila, pinatulog na sila tuluyan. Kaya sabi, bubuhayin sila ulit, gigisingin sila ulit. Diba? Yung 5, hindi na pinapasok. Diyan na lang kayo sa labas. Hindi kayo pwede sa loob. Ganun po yung storya ng the 10 virgins. Mabilis lang di ba? Parable of the talents. Akala nyo, isa lang lesson lang yon. Pero pag pinagsama-sama ho natin yung lesson na binanggit ni Jesus, isa lang po ibig sabihin nun. Yung parable of the 10 virgins, sabi kailangan ready ka. Di po ba? Kasi manggagawa ka na ng Diyos. Sunod, ano yan? Yan. Ulit Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay mayan tulad sa kwentong ito. Yun na naman, may kwento na naman. May isang taong napapunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. So aalis na daw yung amo, tinawag yung alipin, pagkakatiwala yung pera. So kanina, ang tagal dumating ng bridegroom, ito naman, umalis yung amo, pinagkatiwala yung pera. So yung alipin, sabi ba, mga kasalanan ba? Mga makasalanan? Manggagawa na ho sila. Nung amo. Sino amo? Si Jesus. Si God. Amen? Manggagawa na tayo ng Diyos. Yung mga alipin ay hindi makasalanan, kundi manggagawa na ng Diyos. Ba't sila pinagkatiwalaan? Kasi sabi, manggagawa, kilala. Kilala ng amo yung alipin. Yung alipin kasi napaka malalim na salita. Let's say servant. Okay? In English lang no? Servant. Daga, tumutulong. Amen? Sabi kasama, katuwang. Let's say katuwang. Amen? So, iniwan sa kanila yung pera. So, alam niyo naman po yung story nito. Narinig niyo na ng paulit-ulit. Pinagkatiwalaan sila ng pera. Sige nga, ano natin para mas maano natin. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahang magnegosyo. Alam ng amo yung kakayahan mo, sa isang bagay. Ito kakayahang magnegosyo. Alam ng amo. Binigyan niya ang isa ng 5,000. Ang isa naman ay 2,000. At ang isa pa ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya. So, hindi pantay-pantay binibigay ng amo. Kasi nakikita niya kung paano mo ito hahawakan. Sabi nga, ang Diyos ay, almighty, all-knowing. Sabi nga, hindi mo pag ginagawa, alam niya nang gagawin mo. Amen? Kaya huwag ka magtaka, until now, hindi ka pa binibigyan. Bakit hindi ako binibigyan ni Lord? Baka until now, yun. Yung kakayahan mo, wala pa sa hulog. Okay? So, alamin mo muna. Ayusin mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Sabi ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi pwedeng pagkatiwalaan sa malaki. Sabi po ba ng Biblia yan? Kaya magtataka ka, Lord, bakit until now ganito pa din ako? Baka doon sa maliit na bagay, hindi mo pa rin kayang panghawakan. Nakakalungkot po. Sabi, ang Diyos nagbibigay ng biyaya pagpapala sa lahat. Yes. Diba? Pero according pa din, saan? Sa kakayahan mo. Sabi niya, hindi niya ibibigay sa iyo something kung ito alam niyang masasayang lang. Totoo po ba? Sino dito may mga asawa? Babae at lalaki? Sino nagbibigay ng pera sa kanilang asawang lalaki? May tiwala ba sila sa asawang lalaki na mag-budget? Hindi. Yung babae yung ahawak. Yung lalaki, manghihingi na lang. Kasi baka pang bisyo, pang sugal, pang sabong. Sige, walang tiwala. Pero pag may tiwala sa'yo, sige, ikaw na bahala dyan. Ganun sa Lord. Di ba? May tiwala sa'yo, kaya sa'yo binibigay. Hindi nga lang yung sabi nga, iba't ibang tao pa yung magbibigay sa'yo. Kasi may tiwala sa'yo. May kilala ako dito. Talagang, di ba? Pangiti-ngiti na lang. Kasi pinagkakatiwalaan. Malalaking kumpanya, mayayamang tao. Kaya lagi sa labas Liaison officer. Liaison officer. Di ba? Kasi nga, may tiwala. Sabi, next. Sabi yan, ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera. So, ginamit niya agad. Ibig sabihin, may ginawa siya. Di po ba? May ginawa. At tumubo siya ng 5,000. Dumoble po. Next. Ganon din ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000 at tumubo siya ng 2,000. Tumubo. Dumoble. Pero yung last, ganon din pero ang alipin na binigyan ng 1,000, sipin mo, yung pinakamaliit na nga sa kanya. Pinakamaliit na kasi alam ng Diyos, parang ayaw pa nga ibigay siguro ni Lord dun Bibigyan natin 1,000 Nagukoy sa lupa, tinaguro ng pera. Ay naku po. Maliit na nga yung binigay, binaon pa sa lupa. Tumubo po ba?
Hindi tumubo, akala halaman eh. Di ba? Di ba yung buto daw, pag tinanim sa lupa, tutubo? Mali pala ng pagkakaintindi dito, slow to slow. Yes. Next mga, magkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at pinatawag nila upang magbalita tungkol sa perang pinagkatiwala sa kanila. In other words, to make the story short, yung una at yung pangalawa, dumoble, natuwa yung amo, let's celebrate. Amen? Let's rejoice. Kakain tayo ng marami, ng masasarap. Binless palalo yung dalawang servant. Pero yung isang servant, yung tinago, ayan. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000, nagukay sa lupa ng tinago roon ng pera. Nasabi? Ayan. Sinabi sa kanyang amo, alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Inanay ninyo ang hindi ninyo itinanim at kinuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako. Ayun, may takot. Natakot daw. Kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Ito po ang 1,000 na binigay nyo sa akin. Ang sabi ng amo? Sumagot ang kanyang amo, masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba? Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para pagbalik ko ay may makuha akong interest? Ganun po sa negosyo, di po ba? Nilalagay sa bangko. Di mo mang galawin, alam mong may mangyayari dun sa pera. Amen? Pero ano pong lesson nito? Kung kanina, yung parable of the 10 virgins, yung kailangan ready ka, kailangan hanggang sa huli, puspos ka ng Espiritu ng Diyos, nasa yung liwanag ng Diyos, di ba? Ito po, sabi dito, kailangan faithful ka sa lahat ng bagay. Na yung pinagkatiwala sa'yo, dapat magamit mo ng tama para pa rin dun sa amo mo o sa Diyos. Naintindihan niyo po? Ready ka, faithful ka pa. Kasi pinagkatiwala, di po ba? Narinig niyo po yung unang word na sinabi? Pinagkatiwala daw yung alin? Yung pera. Binigyan ng pera. So tayo po, binigyan tayo ng mga bagay. Sabi nga, na alam ng Diyos na yun lang ang kaya mong gawin. Totoo po ba? Binigyan ka ng isang kakayahan, ng isang bagay na alam ng Diyos na yun lang ang kaya mong gawin. Pero pag yung binigay na yun sa'yo, sabi ko nga sa'yo, giving is spiritual. Sabi ko kanina, giving is spiritual. Lahat binigyan ng Diyos ng kakayahan gawin ng isang bagay. Yung iba binigyan ng kakayahan, ito lang ang kaya mong gawin, sige. Anong kailangan mong gawin? Gawin mo. Intindihan niyo po? Hindi yung binigyan ka ng kakayahan, pero sabi, natakot ako, Lord eh. Hindi ko na lang ginamit. Tinabi ko na lang. Diba? Alam ko, Lord, magbasa ng Bible, makinig ng salita ng Diyos through reading and, diba, watching, preaching, or the Word of God. Pero doon lang ako sa bahay, Lord eh. Kasi natakot akong lumabas. Bakit? Kasi hindi ako sanay, Lord, makipag-usap eh. Naintindihan niyo po yun? May pinapagawa po ang Diyos. Ano daw yung greatest commission? To share the gospel of Jesus Christ in all the nation. Hindi lang sinabing in Arenda, hindi lang sinabi dun sa loob ng bahay mo, in all the nation. So kung saan lugar ka, nilagay ng Diyos, sabi nga, gusto mo na agad sa Amerika mag-share. Sa Arenda, hindi ka makapag-share. Naintindihan niyo po? Sa maliit, hindi ka mapagkatiwalaan, Arenda pa lang yon. Gusto mo agad, ibang bansa na. Simulan mo muna sa loob ng bahay mo. Sabi nga, start with your own Jerusalem. Si Kuya Lori po, hindi ko nag-start sa Arenda. Nag-start po ako sa pangangaral sa aking mga anak. I started teaching my children, gathering them every night. Singing, reading the Bible, singing praise and worship. Then, nagtuturo ng Word of God. Every night po yon. Hanggang sa binigyan na ako ng desire ng Diyos na Lord. Sabi ko, hiningi ko pa pala sa Lord, Panginoon, gusto ko rin po yung naituturo ko sa aking mga anak, maituro ko rin sa iba. Naintindihan niyo po? So yung mga anak ko dumoble. Hindi lang po sila 4, di ba? Nagkaroon din po ako ng naturuan ng iba pang mga anak. And I treat them as my own children. Kasi yun po ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, yung binibigay sa ating maliit, gawan natin ng paraan. That's being faithful. Amen? Hindi mo dadayain, hindi mo itatabi kasi may takot ka. Nakita yung dalawang servant noong una, talagang ginawa nila ng paraan hanggang sa dumoble. May ginawa po ba? Meron. Tanong ko sa inyo, brothers and sisters, may ginagawa na po ba kayo na yung kaloob sa inyo na binigay ng Diyos ay mapalago nyo, magamit sa kanyang kapurihan? Amen? Meron na po ba? Bakit ang kalabit nga yung katabi mo? Oy, saan na yung tubo? Ha? Asan na yung binigay sa'yo? Oy, gamitin po sa kapurihan ng Diyos. Amen? Yung una, yung 10 birhen, yung 5, sabi nagpatuloy ng liwanag, daladala yung liwanag ng Diyos, hanggang sa sila'y matulog lang, hanggang sa huli, daladala na yung liwanag ng Diyos, sila'y nakapasok sa karaan ng Diyos. Yung pangalawa, yung 2 servant, naging faithful, yung pinagkatiwala, pinalago, di po ba? Ano ba yung last na parable? Laging may diin dun sa last eh. Hintayin niyo po, laging may diin dun sa last. Yung sheep and the goat. Kaya naman yung sheep. Andiyan ba tayo?
ang tupa at ang kambing. Kung napapansin nyo, 10 virgins, manggagawa? Yes. 3 alipin, manggagawa? Yes. Sa pangatlo, sheep and goats. Kung papansin ninyo, yung 10 virgin, hinati sa 2 kategory. Yung nagpatuloy sa liwanag at yung hindi nagpatuloy sa liwanag. Yung 3 alipin, nahati rin sa 2 kategory. Yung naging faithful at sumunod at yung hindi, natakot at hindi sumunod. So binigay ni Jesus yung parable of the goat and the sheep. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at kambing. So may distinction po ang Diyos. Alam niya kung sino yung sumunod, alam niya kung sino yung hindi sumunod. Patas po ba ang Diyos? God is just. God is fair. Everybody has given a chance. Totoo po ba? Yung 3 alipin, manggagawa. Yung 10 birhen, manggagawa. Pero sa manggagawa na yon, may sumunod, merong hindi. Yun yung pandiin ni Jesus. Naintindihan niyo po? Lahat tinawag upang maglingkod, gumawa sa ubasan ng Diyos, sumamba, manampalataya, magpuri sa Diyos. Pero kung sino lang yung sumunod, nagtiwala, naging handa, ang siyang pwedeng tawagin tupa ng Diyos. At yung hindi, kambing. Pakicheck nga yung katabi mo kung may bigote. May balbas ba yan? Next mo nga. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid, yan ha, ang matutuwid, diba? Yung mga birhen, 5 birhen, may ilaw hanggang sa huli. Yung 2 servant, sumunod, nagtiwala sa pinagkatiwalaan, sumunod, di ba? Ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama. Tinawag niya po bang masama yung servant na walang ginawa? Di ba? Sabi, ikaw na masama at tamad. Walang ginawa. Ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Next. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, halik kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang ihinanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. See? Yung mga tupa ng Diyos ay tagapagmana. Kung ano yung sa Diyos, kanila. Amen? That's the reward for what? Being ready and being faithful. Naintindihan niyo po? May reward po yung being ready and being faithful. Pero yung hindi ka ready at hindi ka pa faithful, tamad ka pa, sabi next, pagkat ang nagugutom ko ay pinapakain ninyo at ako nauhaw, ako ang pinainom ninyo, nang naging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong katahanan. Next, at nang wala akong masuot ay binihisan ninyo, nang may sakit ako ay nalagaan ninyo, at nang nasa kulungan ako ay binisita ninyo. See, ito po yung sinasabi ni Jesus dito na yung goat tsaka yung sheep, ito yung ginagawa ng sheep. Hindi na niyo po? Yung puros, kagandang loob, kabutihan. Bakit? Kasi nga, nasa kanila yung espiritu ng Diyos. Ito po yung bunga ng kanilang pagsunod, ng kanilang pagiging ready. Ready silang tumulong, magbigay. Hindi niyo? Ipanalangin ng mga dapat ipanalangin, pagalingin ng may sakit, bisitahin na sa kulungan. They are ready to do it. And they're faithful in doing it. Naintindihan niyo po? Yun yung mga tupa. Next, sasagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain ng nauhaw at aming pinainom? Next, kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy o walang maisuot sa aming at aming binihisan? Alam niyo sagot dito? Next, kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? Next, sabi ni Jesus, sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo, ang totoo nang ginawa ninyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para rin sa inyo itong ginagawa, para na rin niyo itong ginagawa sa akin. Kaya sabi ko, pag ikaw mabuti sa kapatid mo, sa kapatiran mo, sa kapwa mo, ginagawa mo sa Diyos. Pag ikaw unfair ka, judgmental ka sa kapatiran mo, di ba? Pinag-iisipan mo ng mali, ginagawa mo yun sa Diyos. Bakit? Kasi pantay-pantay ho tayo sa harapan ng Diyos. At yung isang kaluluwa, na sinasabi ko nga sa inyo noong una sa Luke 15, ay mahalaga at importante sa Diyos. Bakit po? Galing yun sa Diyos eh. Naintindihan niyo po? Every human being, every creature galing sa Diyos. So, next, pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy. Ayan ha, impyerno po yan. Walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Pag hindi ka sa Diyos, saan ka? Sa kaaway. So kung yung kaaway parurusahan sa pagdating ng panahon, kasama po yung hindi sumunod? Yes. Kasama po yung masasama at mga tamad? Yes. Yung mga nawalan ng ilaw? Yes. Ipapatapon sa kadiliman, sa apoy na hindi natutupok. If we are not ready, if we are not faithful, if we're not doing the will of the Father to do good to one another, hindi ka pwedeng tawaging tupa ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kambing yun. Huwag yung sundin, ha? Paglamb, ba?
Oink, oink. Iba yun. Wala. Oink. Ha? Tupa po ba tayo ng Diyos? Are you ready? Are you being faithful? Are you good to your neighbors? To your brothers and sisters in Christ? Sometimes, dapat all the time. Kasi all the time, God is good. Sabi nga tayo ay nagbago ng kaisipan, tayo ay nagbago ng buhay. Hindi dahil sa ating kagustuhan, but because mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. So since dahil mabuti ang Diyos sa ating buhay, yung kabutihan ng Diyos na ating natatamasa, ibahagi natin sa iba. Okay po ba yun? May naintindihan po ba? See, yung parable po, maikli lang. 3 po yan. Di pa po tapos yung 11 o'clock. Naintindihan niyo po? Kung meron na kayong idea, na narinig nyo, pinainggan nyo, inunawa nyo. Luke 15, Matthew 25. Madali lang pong ituro. Madali lang pong i-share. Naintindihan niyo po? Ang problema nga sa atin, because we are not filled by the Spirit of God. Kasi yung Spirit ng Diyos, ang siya nagbibigay unawa, katapangan. Naintindihan niyo po? Kaya po, pag tayo sa umaga pala, nananalangin na tayo. Sino nananalangin sa umaga? Magandang ipanalangin po, hindi lang puro guidance, protection, di ba? Blessing, di ba? Hindi lang hingi ng hingi sa Diyos. Can you pray na, Lord, in the morning, Lord, Father God, Jesus, Holy Spirit, fill me with your Spirit. Can you include that in your prayer? Every morning, Father God, I pray in the name of your Son Jesus, fill me with your Spirit. Hindi na niyo po? Bakit po? Kasi we are weak. You're telling yourself and God, Lord, mahina ako at hindi ko kaya nang wala ka. Di ba? Sabi nga ng not by might nor by power, but by the Spirit of God. Hindi mo nagagawa yung mga pinagagawa ng Diyos. Kulang ka sa Espiritu ng Diyos. Wala kang kalakasan. Kaya mahina ka, spiritual. Pero Lord, punuin mo ko ng iyong Espiritu every morning. If that is your prayer, sabi nga, yung oil mo puno. Hello? Hindi pa andap. Hindi mamamatay. Nagliliwanag ka hanggang pagtulog mo. Naintindihan niyo po? Because you're filled by the Spirit of God. And you're ready. And you're faithful. Kasi tinutulungan ka niya. Naintindihan niyo po? Ano ang reaction ng katawan mo? To do good every day. Every minute, every moment of your life. Puro kabutihan ng Diyos. So can you include that in your prayer? Fill me with your Spirit. Umaga pa lang. Naintindihan niyo po? Huwag puro, Lord, samahan mo ako, i-guide mo ako, proteksyonan mo ako. No, fill me with your Spirit. Amen? Yung Spirit ni God, yun na, kumpleto na yun, kakumpletuhan ng Diyos yun eh. Totoo po? Iningi mo lang guidance. Sige, bibigay ko yung guidance. Pero hindi ka nabigyan ng pagpipigil ng sarili. Wala ka pasensya. Ginaid ka nga. Pinapunta ka sa isang lugar, Lord, ang haba ng pila eh. Wala ka na agad pagpipigil sa sarili. Nainip ka na naman. Kasi hindi mo hiningi yung kakumpletuhan ng Diyos. Fill me with your Spirit. Amen? So sa lahat po ng bagay, sa lahat ng oras, hingi tayong tulong sa Diyos. Lord, kulang ako, punuin mo ako ng iyong Spirit. Amen? This teaching is for the brethren in Christ. Manggagawa, kapatid, disipulo. Amen? Followers of Jesus. If you are those people, gawin po natin ang tama. Amen? Maging ready, maging faithful, at patuloy sa paggawa ng mabuti. Magagawa lang natin yan dahil sa Espiritu ng Diyos.